1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po. 4 days to go before New Year. So, ayun, 4 na araw na lang. Namnamin na natin ng bonggang-bongga ang 2025. Ay nako, parang kailan lang 2024. Ngayon naman 2025 na. At papunta na tayo sa 2026, di ba? So, yun, nakakaloka. Nakakalungkot dahil maraming mga magagandang memory nga na nangyari ngayon 2025 dahil sa sobrang dami ng pageant dito sa Thailand. And then, marami akong magagandang bagong experience na nangyari. Talaga naman masasabi ko, remarkable at tatatak talaga siya sa utak mo. Oo. At ayun nga, syempre, yung pangalawang panonood ko ng Miss Universe na ginanap dito sa Thailand, ito yung may parang second time ko na nakanood ng live na Miss Universe nung 2018 saka nung 2025, and then looking forward pa sa mga susunod na taon, di ba? So yon, sa maraming eksena, maraming ganap, and then maraming male pageant, di ba? Na pinasok ko na din, and then I'm so happy talaga sa mga na-experience ko din, and then for sure kayo din, marami sana kayong natutunan at marami kayong nagustuhan na eksena sa mga beauty pageant ngayong taon na to, di ba? So, yan! Kaya naman, ngayong araw na to, syempre, bukod doon sa pagpapasalamat ko sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, sa mga bago nating subscriber, at saka sa mga makasolid na makamama Sam dyan, maraming salamat. Kaya naman, marami akong hatid na chika, na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, eto nga, Miss Vietnam na Miss Universe Vietnam. Sasali daw sa MGI All-Stars First Edition. So, ang usap-usapan ay, hindi kaya maging Miss Gay na ang MGI? So, yun nga, nakakaloka. Dahil ang dami ng mga transgender na magsisalihan dito, di ba, may Philippines na, may Singapore pa, tapos alam ko sa Philippines, 2. Hindi pa nga na-announce yung isa pa. And then, ayan, so yung Miss Vietnam Universe, nagpaplano din na mag-join dito sa first edition ng MGI All-Stars. So, anong masasabi mo dito? Well, ang masasabi ko dyan ay nakakaloka. So, yon. So, syempre, allowed naman ang lahat. Hindi ko nga alam Sabi nga kahit sino, basta kilala, pasok sa banga. Di ba? Parang nakakalungkot dahil parang iba yung pageant na to, pero at the same time, looking forward ako kung ano nga ba ang mapapanood natin dito. So, nandoon ako sa part na parang excited na medyo parang hindi kaya maging Miss Gay na to in the future. Ganon. Pero syempre, tingnan muna natin kung ano ang mangyayari sa first edition. At syempre, sinabi naman ni Mr. Nawat na welcome naman daw ang lahat. Bakit tayo magre-reklamo, di ba? So, hayaan lang natin sila sa mga diskarte nila. And then, tingnan natin kung may mananalo bang transgender sa mga nagsisisalihan ngayon. At isa nga dyan, syempre yung pambato natin, di ba, from the Philippines, ay nako, bongga yan. Kaya looking forward talaga ako kung ano ang mga magiging eksena nila dyan. Kaya laban, di ba? And good luck dito kay Miss Vietnam. Tingnan natin kung matutuloy siya. At para naman sa sumunod na chika, so ito nga usap-usapan sa social media ngayon, ang pinagtatalunan ng mga kapitbahay natin Indonesia at Vietnamese. Ang sinasabi nila
mas mataas daw ang Miss Cosmo kesa daw sa third runner-up ng Miss Universe. Ayun. So, parang feeling ko hindi. Charot. Kasi parang iba magkaiba. Ayoko naman na i-level ang Miss Cosmo sa runners-up lang ng universe, di ba? Pero kung iisipin mo, kapag naka-third runner-up ka sa Miss Universe, aba, bongga ka. Kasi, syempre, runners-up ka sa Miss Universe. At parang feeling ko, parang nanalo ka na ng ibang pageant So, ayokong i-turn down si Cosmo, pero nandoon ako sa part na parang sige lang, paniwalaan na lang nila kung ano yung gusto nilang paniwalaan. So, lahat naman gagawa naman sila ng excuse, di ba? Ma-please lang nila yung mga sarili nila. Mahirap naman kasi magsalita ng against pa sa kanila at dahil sila pa yung maaapektuhan niya, sila pa yung galit. So, kung yun yung pinaniniwalaan nila, di go. Ganito na lang. Try ni Miss Cosmo, sumali sa Miss Universe, and then tingnan natin kung maka-third runner-up siya. Ganon, di ba? Hamon yun. So, dapat na silang dalawa, nagsabay na sila ni Atise. Kasi, kung talagang ayan ang pinaniniwalaan nila, pwede naman silang sumali after 2 years or after a year, di ba? Pwede sila sumali. Wala pa naman nakakapasok sa top 5 na Indonesia. Mali ba? Wala pa nga. So, yon. So, dapat itry ni Miss Cosmo para siya ang kauna-unahang history sa Indonesia na mananalo Miss Universe. Kung nagawa niyang maipanalo ang Miss Cosmo at sinasabi niyang magaling siya, di gawin niya sa universe rather. Diba? So, yan. So, kayo ba guys, tingin ninyo kung lalaban itong si Kitot dito sa Miss Universe, mananalo kaya siya? Ako parang feeling ko medyo mahihirapan. Kasi syempre, iba talaga yung kalidad. Iba yung quality ng Miss Universe. So, parang feeling ko, hindi siya basta-basta mananalo dyan. At baka lang kahit top 5, hindi niya marating. So ngayon, kapag ganun ang nangyari, mas nakakahiya naman kasi mawawalan ng kalidad yung kanyang pagiging title sa Miss Cosmo. Kaya kung ako, huwag niya nang itry. Charot. So yun, kasi mas maganda na manatili siyang reyna ng Miss Cosmo, the first queen of Miss Cosmo. Congratulations, you did it, di ba? So, yun. So, akin, okay lang yan. Ng Cosmo, sabi naman nila, parang Miss Universe din naman. Di go, 555, di ba? So, wala naman tayong magagawa. But ako, para sa akin, I like her. I like her. Charot. So, yun. And let's see in the future. But eto ang kaabang-abang. Chavit Simpson, kapag naging organization kaya ng Miss Universe, ipapasok kaya na si Paula Sugar bilang isa sa mga magiging tagapamahala or magpapatakbo ng Miss Universe? Magandang question yan. So, yan. So, ako para sa akin, why not, di ba? Pero, kung may makikita pa silang iba na mas bongga, na mas kayang magpatakbo ng mas maayos, doon sila sa iba. Charot. Kasi nga, si Paula Sugar nasa Miss Universe, nasa Miss Cosmo na Ano yun, iiwan niya ang Cosmo. Di ba, mahal na mahal niya ang Cosmo. Pero kung hindi na siya sasanib do sa Cosmo at sa Universe na siya pupunta, gusto ko. Gusto ko na siya ang maging isa sa mga tagapamahala uli. Kasi syempre siya yung nakakaalam kung paano pipili ng Miss Universe, yung kalidad, yun yung importante, yung quality ng candidates, di ba? At higit sa lahat, yung kung paano papatakbuhin uli ang Miss Universe na makikita ng dalawang mata natin na bongga to. Pero sana, sana lang, ito lang talaga yung hiling ko, sana, wag naman ibenta uli sa iba. So, yan. Ngayon lang. Pag sila nangumawak uli, huwag naman na nila ibenta. But feeling ko hindi. Kasi ang mamamahala na daw ay yung anak ni Mr. Chavit. So, parang feeling ko siya na mag-organize nun. Hindi na si Paula Sugar. Parang feeling ko hindi na rin babalik si Paula. Ganon. Parang feeling ko
yung anak na ni Chavit ang magpapatakbo. Ganon. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, pinag-uusapan din ngayon sa social media. So, sabing ganon, Cosmo fans mula sa Indo at Vietnam, double standard daw. Sabi niya, hate na hate si Atisa pero tameme sa kwento ni Miss Cosmo US Virgin Island tungkol sa gumuhong stage. Well, ang masasabi ko, kasi nangigigil talaga sila kay Atisa. Hinahanapan nila si Atisa ng mga butas para masisi nila ng bonggang-bongga. Pero ang totoo doon, alam naman natin kung ano naman talaga ang eksena. Hindi ko alam kung bakit gigil na gigil sila sa ganda ni Atisa. Hindi nga nila matanggap na nag-third runner-up si Atisa manalo dito sa Miss Universe, di ba? So, yon. So, gigil na gigil sila kay Atisa. Pero ayun nga yung totoo, hindi nila matanggap na si Atisa ay tunay na reyna, tunay na maganda. At natatakot sila kay Atisa. Ganon. Ayun lang yon. Tapos yun na-prove nila na parang, okay, so na-aksidente si Abuti nga, na-aksidente si Atisa noon Kasi kung hindi, lalo silang maluloka. Di ba? So magpasalamat na lang sila at nabigyan yung mga reyna nila ng chance na maipakita yung kanilang shine like a diamond star na wala naman ka-shine-shine. Charot. So yun lang yung masasabi ko. Dahil kung hindi na-aksidente si Atisa noon, ay nako, baka naligwak silang lahat. Ayun lang. Pero isa kasi to sa mga naging dahilan kung bakit din natalo si Atisa talaga dito sa Miss Cosmo. Yun na aksidente siya at nawalan siya ng chance na maipakita yung galing niya ng todo-todo sa mga hurado. At parang feeling ko na pagkaisahan din kasi. So yun. Anyway, so wala tayong magagawa sa mga opinion ng mga betchin at saka ng mga Indo. Charot. So, yun. So, talagang target lang nila si Atisa, tirahin ng tirahin. Oo. Yun yung nakikita ko dyan, na parang ayaw talaga nila kay Atisa at wala naman tayong magagawa, di ba? Kasi, yun, opinion nila yon at bahala sila, ganon. So, basta tayo, alam natin yung totoo at alam natin kung ano ang nangyayari at alam natin kung hanggang saan ang kakayahan nila pagdating sa beauty pageant. Kaya sila, hindi na sila nakakarating doon sa dulo ng kompetisyon. Magpasalamat na lang sila at nananalo sila dyan sa mga ganyang pageant. So, yon. Nako, talaga sila naman. Anyway, so, para sa sumunod na chika, sabing ganon, survey, 3% lang ang nagtatrust para sa Miss Universe and then sa Miss Grand naman ay 31%. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay what do you expect? After syempre na nangyari sa Miss Universe na nagkaroon ng dayaan, na nagkaroon ng mga kung ano-anong intriga at kung ano-anong ingay na pinag-usapan sa social media na hanggang ngayon pinag-uusapan pa din, wala naman tayong magagawa, di ba? So, kumbaga parang hindi na yan kagulat-gulat. Buti nga may 3% pa ibig sabihin may 3% pang naniniwala. Paano kung 0% na talaga? Mas nakakaloka naman yon. Ako para sa akin, kung doon sila masaya, go, go, go. Diba? Sabi ko nga, karma is real. So, yan. Ganyan talaga yung mangyayari. Pero, ina-expect ko na mas maraming magtitiwala talaga sa MGI ngayon. Kasi, dahil nga sa sitwasyon na nangyari sa Miss Universe. At parang feeling ko, ito yung naging problema. And then, ayun, kung hindi ito maaagapan, tuluyan babaksak ang Miss Universe at patuloy na mamamayagpag ng bonggang-bongga ang Miss Grand. Ito na rin yung chance ng Grand talaga na maipakita din sa atin lahat na kung ano ang quality, kalidad ng pageant ng Miss Grand. And then, kunin niya itong opportunity para mas lalo siyang mag-shine sa entablado at maging truly number 1. Diba? So, yun. Ganun lang yun. Kanyang-kanyang eksena lang yan. Kapag mahina na ang isa doon ko umeksena. Charot. So, yun. Sabi nila. Ganon. And then, para naman sa sumunod na chika, sabi ganon, kuya ni Fatima lagi daw nakasupport kahit anong mangyari kay Fatima.
In fairness naman kay Kuya ni Fatima, Diyos ko, parang ang sarap katabi sa kama, di ba? Ang sarap katabing matulog. Sana ako na lang si Fatima na nayayakap niya. Charot. So, yun. So, ako naman para sa akin, in fairness naman sa kuya, napaka-supportive na kuya. Hindi ko nga lang to talaga nakita at nakapagpa-picture sa kanya ng bonggang-bongga ng Miss Universe. Dahil kasi ang dami talagang tao at nagkakagulo sila doon. Diyos ko, unahin ko pa bang lumande. Pero nasalayan ko siya kailan ba to? Noong tawag dito? Noong preliminary competition. Kaya lang, ang dami ko din kasing ginagawa at that time. Kaya sabi ko, ay sayang. Pero gwapo talaga siya in person, Diyos ko Lord. Ang sarap niya. Ang sarap niya maging kuya, ang sarap niya maging jowa, ang sarap niyang katabi matulog. Charot! So yan, nakakaloka. Lokang-loka ako. Di at swerte ni Fatima kasi meron siyang supportive na kuya. Di ba? No matter what happened, mandaya man sila o hindi, andyan dyan yung kuya. Charot! So, yun. So, nakakatuwa. And then, ayun, God bless and more power kay Kuya. Di ba? Ikaw ba? Gusto mo rin ba maging Kuya si Kuya? O, di ba? For sure, gusto mo siyang maging hada. Charot. Anyway. So, congratulations kay Fatima. May kuyang nagmamahal sa kanya. Pero ito ang sumunod na chika. Si Kun An get 2 years in prison term sa province dito sa Thailand. So yon. So sinentensyahan na nga daw ang dating may-ari ng Miss Universe na 2 taong pagkakakulong kung mahuhuli nga itong si Kun An. So yon, dahil nga sa mga kaso niyang hinaharap ngayon dito. So, medyo nakakalungkot yung balitang to dahil, syempre, di ba, minahal na rin naman natin si Kun An. Aminin man natin o hindi, inaccept at nasanay na tayo na, hello universe! Nakakamiss. Ikaw ba na-miss mo ba? So, ayun nga. So, sinasabi nila na makukulong daw ng 2 taon. So, syempre, nalulungkot ako para kay Kun An. Kasi, syempre, hindi ko namang hangad na ganyan yung mangyari sa kanya. Ang gusto ko lang kay Kun An ay maayos niya yung problemang hinaharap niya. At ayun, so makabalik siya sa sistema. Kahit naman siguro wala nang ganong kalaking business na may JKN, na bonggang-bongga, kahit wala nang ganon eh. Basta yung maging maayos lang. Kasi syempre hindi rin naman to maganda para sa mental health, di ba? Ni Kun An, lalo na may edad na rin naman si Kun An. Siguro yung simpleng pamumuhay, tama na yun. Yung nakakakain, walang sakit, happy, di ba? So yun, kasi sa sitwasyon na yan, Diyos ko, paano ka makakatulog? Eh kahit katabi mo pa si attorney habang natutulog ka, eh kapag nahusgahan ka na ng ganyan, mahirap. So yun. So, alam kong mapera si Kun An, pero ayun, hindi ko alam kung bakit ganyan yung nangyayari dahil din sa pera, di ba? So yun, nakakaloka kasi because of money. Ang money talaga minsan kung saan-saan ka dadalhin niya. Kaya nakakalungkot. So yon. Pero syempre laban lang, wala naman tayong magagawa. And then ayun, keep fighting and stay tuned about kay Kun An, kung ano ang next. Hindi natin alam kung nasaan ba si Kun An kung nasa probinsya ba ng Thailand o nasa ibang bansa. Basta wala tayong naririnig sa kanya. So parang feeling ko, nasa yata, wala naman sa Mexico parang feeling ko wala naman siya sa Mexico, parang feeling ko nandito siya sa Thailand. So ayun nga daw, 2 taong pagkakakulong. So hindi natin alam kung ano ang next. Pero syempre, kung ganito yung nangyayari kay Kun An, nakakalungkot. And pagdasal natin si Kun An na sana malagpasan niya ang mga pagsubok na dumadaan sa kanya. At syempre, isa na nga ang Mama Sam vlog na nakikisimpat siya sa pinagdadaanan ni Kun An. Diba? So, yung kisimpat siya talaga. Hindi, ayoko lang na may mga ganyan-ganyan. Alam nyo, sa totoo lang, asarap din naman ako kay Kun An noon. Pero mas gusto ko lang sana yung alam mo yun, yung parang mawala lang sa kanila yung Miss Universe, mapunta na sa iba, tapos manahimik na sila sa mga buhay-buhay nila. Ayun lang yung gusto ko. Ayoko ng mga ganyan-ganyan. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Syempre sa mga pinag-uusapan natin ngayon, naramdaman nyo ba nalungkot yung puso ko? Lungkot ko para sa kanya. So, yun. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa
mga pinag-uusapan natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.